Ano ang mangyayari kung aksidenteng nahawakan ng iyong kamay ang pamutol ng jet ng tubig? Ang water jet cutter, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ay gumagamit ng tubig bilang isang kutsilyo. Ito ay isang high-pressure water jet cutting technology. Huwag mong tingnan ito bilang tubig. Actually, mas mataas ang cutting capacity nito kaysa sa cutter. Ang mga bagay sa pagputol ng water jet ay hindi lamang makinis at patag. Hindi rin gumagawa ng alikabok. Ang init na nabuo sa panahon ng pagputol ay maaaring direktang alisin sa pamamagitan ng tubig. Kaya pinapanatili ang mga pisikal na katangian ng material. Maaaring ilarawan bilang ang hari ng mga tool sa pagputol. Sa makatuwid, ang water breaker ay higit at mas malawak na ginagamit. At pinapaboran ng pang-industriyang pagputol. Ang unang water jet cutting machine ay nagmula sa American Aerospace Industry. Matapos ang patuloy na pagbutihin ng mga tao, ang iba't ibang mga materyales ay idinagdag sa tubig. Ang kakayahan nitong pagputol ay unti-unting lumalakas. Kahit gaano katigas ang bakal. Sa harap ng pamutol ng tubig pati na ng tokwa, agad nagupitin sa kalahati. Ang ilan ay nagtanong sa texture ng makinis at matigas na bakal. Madaling putulin, paano kung matigas na bato? Para mas malaman ng mga tao ang kapangyarihan ng water jet cutting machine. Nagpasya silang mag-eksperimento gamit ang isang prosthetic na kamay. May texture na katulad ng kamay ng tao. Sa pamamagitan ng eksperimento, makikita natin. Habang dahan-daang dumadaan ang pamutol ng water jet sa prosthetic na kamay. Ang kamay ay madaling maputol sa dalawa gamit ang isang water jet. At inilagay ng experimenter ang prosthetic na kamay sa ilalim ng water jet. Pagkatapos ay ion ang pamutol, makalipas ang 1 segundo. Ang palad ay tinusok sa isang butas na may water jet. Makikita kapag hinawakan ng kamay ang water jet cutter. Ang mga kahihinatnan ay hindi maisip. Kaya paalalahanan ang mga manggagawa na nakikipag-ugnayan sa mga water jet cutting machine. Tiyak na bigyang pansin ang kaligtasan. Maging mas maingat.